Salamat po sa bawat bagay na ginagawa po ng atin pong Diyos. Let us study the Word. Anong magandang bagay ang ipapakita mo sa isang taong bulag? Anong mabuting salita ang sasabihin mo sa isang taong bingi? May mararamdaman ba ang isang taong manhid? Hindi po nila ito ma-appreciate. Lalong hindi po nila ito mapapasalamatan. Ang tao, mga kapatid, kahit ano ang gawin mo, lagi pa rin may masasabi sa iyo. Kahit ano ang ibigay mo, kulang pa rin ang mga ito. Hahanapan ka pa rin nila. Why? Dahil ganyan ang tao. Ang message po natin ngayon ay pinamagatan ko pong ganyan ang tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, ganyan ka. Amen? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, ganito po ang sinabi. Ang mga tao ay magiging makasarili. Sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Gusto ko pong makakuha po ninyo yung dalawang bagay dyan na hinighlight ko na kulay pula. Walang utang na loob at walang pag-ibig sa Diyos. Unang puntos, mga kapatid, ito ang tao, ganyan. Walang utang na loob. Sino po sa Biblia ang walang utang na loob? Si Judas. Chosen as an apostle, pinili po ng Diyos, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. At isa po siya sa pinagkatiwalaan ni Jesus na hawakan po yung finances nila. Pero ano po ang ginawa po niya? Ninakawan po niya ang Panginoon. John 12:5-6. Bakit hindi ipagbili ang pabango at ibigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga duka, kaya niya sinabi yon, kung hindi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit po niya ito. So, makikita po natin, si Judas, bagamat pinili ng Diyos, chosen by God, pinagkatiwalaan sa maraming bagay, and yet nagawa po niyang gawin ito in return sa atin pong Diyos na naging mabuti po sa Kanya. Hindi lamang actually dinaya niya ang Panginoon, kundi alam po natin na ipinagkanulo niya ang atin pong Diyos. Amen. Sa Matthew 26:14-16, ang sabi po ron, tingnan ninyo, si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nagpakita, nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Ano pong mensahe ang ipinaabot nito sa atin? Sa tao, kahit ano ang gawin mo na maganda sa kanila, sa huli, hindi nila yon makikita. Mga kapatid, dito, hindi po dahil nagkasala o may ginawang pagkakamali ang ating Panginoon sa kanila. Lalo na po kay Judas. Wala ho kayong mababasa na nagkulang o nagkamali ang Panginoon o hindi naging maganda ang trato niya kay Judas.
Kaya po in return, ganun ang iginanti po niya. Wala po kayong makikitang ganon. Amen. Sa kabila nito, mga kapatid, bakit po nagawa ito ni Judas sa kanya? Dahil pinasukan siya ng kaaway? Sa totoo lang, kahit po ang kaaway ay walang kakayahan na diktahan ka, impluwensyahan ka, not unless na i-allow mo siya na gawin ito sa iyo. Amen po ba? So ano po ang nangyari? Dahil meron po siyang sariling agenda, nakita niyo po, binasa po natin, meron po siyang attitude na makasarili. Gusto niyang makuha yung bagay na dapat ay para sa kanya at doon po niya iniisip na siya'y magiging masaya. To the point na isang Diyos na nagtiwala sa kanya, isang Panginoon na pinili siya doon sa karamihan. And yet, in return, ganun po ang iginante sa kanya. Ngayon, kayo na po ang sumagot. Meron po ba itong utang na loob? Wala po, amen? So, ibig sabihin, from there, makikita po natin ng attitude ng tao. Hindi lamang po makikita natin sa ngayon. Okay? Even before, makikita po natin na may mga ganong klase pong tao. To be honest, mga kapatid, kung ang tao po, lahat ng tao ay marunong tumanaw ng utang na loob sa kabutihan po ng Diyos, wala po sigurong iglesia ngayon sa buong mundo ang hindi po laging puno dahil ang mga tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. The mere fact na hindi po talaga napupuno ang church. Napakarami po ang tao na nasa labas. At alam natin, mga kapatid, hindi naman laging linggo ay nasa loob po sila ng sambahan para sumamba at magpuri sa Diyos. Kapag binasa po ninyo ang awit, chapter 53, verse 2 and 3, mababasa niyo po roon, mula eka sa langit ang Diyos ay nagmamasid sa kanyang nilalang kung meron siyang makikita na tapat na sa kanya'y nananambahan. Ngunit wala siyang makita kahit isa. Nagmamasid from heaven. Tinitingnan niya yung kanyang mga nilalang. Concern ng Panginoon kung sino po sa mga taong ito na kanyang nilalang na binigyan niya ng lahat ng kanilang kailangan na makita po niya yung initiative man lang na nagbabalik sila ng pasasalamat o utang na loob. At alam niyo ba, mga kapatid, sa kabutihang ginawa po ng Diyos sa Kanya. At hindi po maganda ang ibinalik po niya. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari sa Kanya? Nagpakamatay po siya. Sarili na rin pong pagpapasya sa sarili niya. Nung ma-realize niya na parang may mali akong nagawa sa isang Diyos na naging mabuti sa akin. And because of that, mga kapatid, yun po yung consequence ng ginawa po niyang hindi mabuti sa Panginoon. At meron pong sinabi yan sa Proverbs. Tingnan niyo po. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay, hindi mawawala. Kapag ang iginanti, may pagkakataon na hindi po tayo aware dito. Hindi po dahil may ginawa kang masama. Kaya mo masasabing, deserving ako na mangyari sa akin ito. Kung minsan nga wala sa isip po natin na meron pala tayong nagagawa na nakasasakit sa kalooban at damdamin, hindi lang po ng tao, kundi maging ng Diyos. At hindi po natin iniisip na sa bawat bagay na ginagawa po natin ay meron pala itong nagiging kapalit. At dahil hindi po tayo aware dito, parang sanay na po tayo na sa buhay po natin ay gano'n na lang. Sa routine ng buhay. Pero hindi nyo namamalaya, niririp po natin yung bunga ng mali po nating ginagawa sa mabuting ibinibigay sa atin ng Diyos. So una, wala silang utang na loob. Pangalawa, mga kapatid,
wala silang pasasalamat. Sino po sa Biblia ang walang pasasalamat? Yung 10 lepers. Sa Lucas 11, ang sabi po doon, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nadaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Verse 14. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Silang lahat. Gusto ko pong makuha niyo yung phrase na yun. Silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos at magpasalamat sa Diyos? Kung hindi hindi ang dayuhang ito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Gusto ko pong pansinin po ninyo ito. Mahalaga po ba sa Diyos ang pasasalamat at papuri? Yes. Dahil po, anong nakita natin dito? Hinanap niya. Hindi ba silang lahat ay gumaling? Bakit isa lang ang nagbalik para magpasalamat at magpuri? Kasi kung hindi po mahalaga sa Panginoon yung pasasalamat, sana po ganito na lang. Hindi na po siya naghanap. Kasi ganyan po ang attitude ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng mabuti at wala po siyang ine-expect anything from us in return dun sa bagay na kanyang ginawa. Pero dapat po meron nga tayong sariling initiative. Sensitive tayo sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon. And the moment na maramdaman mo ito, dapat po automatic na sa atin. Dahil marunong tayong tumanaw ng utang na loob, nandun po lagi yung puso na merong pasasalamat. Amen po ba mga kapatid? So ganyan po ang tao. Kapag naibigay mo na yung kanilang gusto, yung kanilang kailangan at hinihingi, hindi man lang makuha magpasalamat tulad ng 9 na ito, na parang walang ginawa sa kanila ang Panginoong Jesus. Ano sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Lahat po tayo ay nag-iisip at nangangarap at nagtatanong, Lord, gusto kong masunod ang kalooban mo. Gusto kong gawin kung ano man yung kalooban mo. Pero isa pala sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, yung meron tayong puso ng pasasalamat. Maganda man o hindi. Dahil may attitude ka ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat alam mo na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung meron man siyang inalaw na hindi maganda na kaganapan sa iyong buhay, nandun po dapat ang pasasalamat natin knowing that God is in control of everything that happens in our lives. Amen. You know, Lord, what is best for us. Hindi ko kayang pigilan ng anumang bagay na pinapayagan mong maganap sa buhay po namin because we are not in control. You are. And all I can do is to say, thank you. Hindi ko man po ito naintindihan at naunawaan. Mahirap man itong tanggapin for a while. Pero having the attitude na meron tayong puso na lagi nagpapasalamat sa Panginoon, at yan yung madalas na binabanggit ko sa inyo.
Kapag po ito ang naging practice natin sa buhay natin, in all circumstance, hindi po napuprolong yung agony mo sa mga bagay na nangyayari na hindi natin gusto. Kapag ang attitude mo ay lagi na lang may pasasalamat sa Panginoon, ito ang pwedeng sabihin sa iyo ng Diyos, wala na akong pwedeng gawing hindi mo pasasalamatan. Ano pa yung bagay na papayagan ko na mangyari sa iyo kung maging yung pangit na pangyayari ay nagagawa mo pa rin pasalamatan ako? This time, I will not allow anything negative na mangyayari sa buhay mo because having the right attitude, yan ang natutunan mo. Amen? Always, ang sabi ron, magpasalamat kayo sa Diyos. Let's give thanks to the Lord. Meron po akong nakita, bagamat ito po ay hindi po kasama, doon po sa sinasabi nating kinasihan ng Diyos. Pero meron din tayong mapupulot doon po sa mga idinagdag sa Biblia. Tulad po ng Tobit, Ecclesiastico, Susana. May nababasa ko rin po ito once in a while, pero may nakikita akong magagandang bagay. Tulad po nito, tinan niyo nakita ko. Ecclesiastico 32:13. Higit sa lahat, magpasalamat ka sa dakilang lumikha na nagkaloob sa iyo ng kanyang pagpapala. Higit sa lahat. Kapatid, nakikita niyo ba kung ano ang blessing na meron kayo? Not unless na lang na hindi nga po kayo sensitive dito. Napakarami pong pagpapala na tinatamasa mo. Hindi lamang po, mga kapatid, ito nakakonfine saan? Sa mga, sinasabi natin finances, dahil nakakaluwag kayo. No. Ang blessing ay hindi lamang po, mga kapatid, sa iisa lang antas ng buhay mo. Ang blessing ay kapag ka nai-enjoy mo ang lahat ng bagay, kung ano man meron ka, at maging yung mga tao na nakapaligid sa iyo, maging yung pong health mo ay hindi ka nag-aalala sapagkat maayos at malusog ka. Hindi mo ba yan kinukonsider na blessing from God? Maayos ang mga anak mo. Masaya kayo kahit kapos kayo sa anumang bagay. Alam niyo mga kapatid, kung ang hahanapin po natin, yung pong wala sa atin, hindi ho natin ma-appreciate yung mga bagay na na-enjoy natin. Sapagkat mas more on focus natin ay dun sa mga hindi natin po na-enjoy. Kaya nga ang tawag sa kanila, di ba? Less privilege. Kapatid, kung titingnan mo ang kalagayan mo more than sa kalagayan ng iba, pwede mong sabihin sa sarili mo, thank you Lord, mas bless ako kaysa sa kanila. Amen? Hindi para i-compare mo ang sarili mo at maliitin mo naman ang kapwa mo. Hindi. Para lang makita mo na kung ginawa ng Diyos na mas nakahigit ka sa kanila, dapat mas higit kang magpasalamat sa Diyos dahil yung binigay sa iyo, hindi naibigay sa kanila. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbibigay ng tagumpay. At wala namang bagay na mangyayari po sa atin nang hindi nga po ang Diyos ang nagkaloob nito sa atin. Walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob ito sa kanila ng Diyos. Anong kahigitan mo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa iyo bigay lang ng Diyos? Galing sa Diyos? O ano't ipinagmamalaki mo na parang hindi mula sa Diyos? Kaya po niya tayo pinaparanas ng ganon sapagkat tinuturuan tayo, hindi po para maging lavish po tayo doon sa mga bagay at enjoy natin to the fullest yung bagay na ito to the point na mapapariwara tayo. Hindi po. Kaya minsan ipinaparanas ng Panginoon sa atin yung ganong klase ng pagpapala sapagkat tinuturuan tayo ng Panginoon na magbalik sa Kanya para ho tayo magpasalamat. Bakit? Sapagkat wala ka namang ipagpapasalamat sa Diyos kung wala ginagawa sa iyo ang Diyos. Amen.
pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit ng papuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y may dahilan ka. Hindi lang kayo pumaparito para humakinig ng mensahe ng Diyos. Kaya kayo pumaparito sapagkat may kagalakan kayo na gusto nyong ipaabot sa Panginoon yung pasasalamat sa lahat ng ginawa niya sa buhay po ninyo. Amen? I know na pwede naman natin siyang pasalamatan kahit saan. Pero may sinasabi ang Panginoon. Meron siyang lugar na kung saan sabi niya, doon sa lugar na pipiliin ko na pupuntahan nyo, doon ko tutuparin ang lahat ng ipinangako ko sa inyo. Meron siyang lugar na itinuturo. At dito po, expression na ginagawa po natin, ayun nga po, even po yung atin po, this is a way of thanksgiving. Yung pagpabibigay natin ay pagtanaw din po ito ng utang na loob. Sapagkat kung hindi ka binigyan ng Diyos, wala ka rin pwedeng ibalik. Kaya kami na ibibigay sa Panginoon sapagkat sinasabi mo, Lord, labis mo akong binigyan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na maibalik din sa iyo kung ano man yung bagay na tinanggap ko na ikaw din ang nagbigay. Pasasalamat. Amen po. At kung wala namang dahilan para pasalamatan mo ang kahit na sino, maging ang Diyos, wag mo na silang pasalamatan. Pero kung merong dahilan, wala naman sigurong mawawala po sa atin kung lagi nating sinasambit ang salitang salamat. Can we say it together? Salamat, Panginoon. Sincerely, from your heart. Thank you, Lord. Tingnan po ninyo yung marunong magpasalamat. Ang sabi ng Lord, humayo ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi po niya dun sa isa na nagbalik. Kapatid, hindi po ba kaya nagbalik yung pong Samaritano ay dahil para magpasalamat sa kagalingang tinanggap niya? Pero nung siya po ay bumalik at nagpatira pa, bakit sinabi pang muli ng Diyos, pinagaling ka ng iyong pananampalataya? Hindi ba magaling na siya? Inulit lang ba ng Panginoong Jesus, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya? Hindi. Ang unang tinanggap ng Samaritano na healing ay physical healing. At ang nakalulungkot dun sa Siyam na hindi nagbalik, ang tinanggap lang nila ay physical healing. Pero hindi ho tulad nung nagpasalamat na maging spiritual healing ay tinanggap ng pong tao na marunong tumanaw ng utang na loob. Kapatid, yung Siyam gumaling man, may pagkakataong uling maulit ang kanilang sakit. Pero baka hindi na po nila magawang lumapit sa Diyos at tumanggap ng the same healing dahil alam ng Diyos na hindi sila marunong magpasalamat. Subukan ninyo kung hindi kayo masasaktan na ginawan nyo ng pabor ang isang tao. Binless ninyo dahil naawa kayo. At matapos mong abutan, bigyan, wala ka man lang narinig mula sa kanyang labi ng salitang salamat. Ikaw na nagbigay na masaya nung una. Pero nung makuha niya yung binigay mo, tumalikod sa iyo na walang sinabing anuman. Ikaw ngayon na masayang nagbigay, malungkot na nagsasabi, wala man lang pasasalamat. At kung bumalik uli ang taong ito, kaya sa tingin mo, matutuwa ka pang bigyan? O sasabihin mo, wala ka namang, hindi ka naman marunong tumanaw ng utang na loob.
hindi ka marunong magpasalamat. Madideprive ka sa lahat ng blessing intended for you kapag ka ang attitude ng isang tao hindi marunong magpasalamat. Meron namang, huwag niyo namang gagawin yung lagi na lang, salamat. Ala pa akong ginagawa sa'yo, salamat. Baka maobliga akong may gawin kasi wala pa akong ginagawa, salamat. Diba? Oo. Kasi po, itinuro sa amin ni Bishop, salamat Kaya ho ngayon, Ate Jo, salamat. Saan? Ate Beng, salamat. Saan? Di salamat. Saan nga? Sabi ni Lord, bibigyan mo daw ako. Nauna, salamat. Naobliga tuloy yung tao kahit hindi pa naman gusto. Amen? Okay? So mga kapatid, pangatlo. Yung una, walang utang. Say it nga, walang. Pangalawa, walang pasasalamat. Ito matindi. Sa Isaiah 53, tingnan niyo po ang dinanas ng Panginoon. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa tingin po ninyo, hindi yun pag-ibig? Good morning. Sa tingin nyo, hindi yun pag-ibig? Yung binugbog siya, nasugatan siya, hinampas siya, pinahirapan siya. Bakit po niya ito naranasan? Dahil sa iyo at sa akin. Kaya niyang tiisin lahat ng hirap, sakit at pagdurusa, bunga ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sino rito may asawa? Can I see your hands? Yan. Nung mahalin mo ang asawa mo, ano yung tiniis mo? Mahalin ka lang niya. Ano yung ginawa mo para lang mapansin ka? Ano yung ibinigay mo para maramdaman niya na mahal mo siya? Wala tayong hindi gagawin sa isang taong mahal mo at gusto mo na mapasayo. May narinig po ako sa isang kasama ko na obispo. Nung pong nililigawan po niya yung asawa niya ngayon. Okay? Minsan daw po, hinaya po niya itong mag-date sila. At pumayag naman po yung pong nililigawan niya. Sa paghihintay po niya, sobrang tagal, kasi hindi pinapayagan nung kanyang biyanan yung pong nililigawan niya na sumama sa kanya dahil ayaw sa kanya. Kasi isa siyang pastor. Ang hirap po ng pastor, amen. Walang may gusto. Pero naghintay pa rin siya. Umasa po siya na darating yung hinihintay niya. Na halos hindi po niya namalayan. Doon sa lugar na nakatayo siya at naghihintay, umuulan na pala at basang-basa na siya, hindi po niya ito napansin. At doon po sa tagal na hindi siya umaalis dahil umaasa siya na darating dahil sumagot sa kanya na makikita sila. Alam niyo ba, maya-maya dumating po at nakita niya. Ang una niyang naramdaman, hindi yung basa ang katawan niya, kundi yung saya dahil nakita niya yung minamahal niya. Mga kapatid, ano po ibig kong sabihin? Ang totoong nagmamahal, hindi po niya iniisip yung tinitiis niya.
Yung hirap na dinadanas niya, yung pagod na nararamdaman niya, maipaabot lang niya doon sa mahal niya na kaya niyang tiisin ng lahat sa ngalan ng pag-ibig. At ang lahat po ng yan ay nangyari sa atin pong Panginoong Hesus. Nang dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa akin. Ang sabi po sa John 3:16, "For God so loved us." Amen. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And even in Romans chapter 5, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y bigyan niyo ko ng dahilan para mahalin tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos hindi nung matuwid tayo. Hindi nung tayo ay lumapit na sa Kanya. Walang dahilan na makita ang Panginoon para mahalin ka sapagkat nung minahal ka ay nasa kalagayan kang makasalanan. At ang tawag po rito, mga kapatid, ay pagmamahal na walang kondisyon. Minahal ka niya nung makasalanan ka pa. Doon mo makikita na puro ang kanyang pag-ibig sapagkat wala siyang binasihan ng kanyang pagmamahal sa iyo. Mga kapatid, unquestionable sa side ng Diyos yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Pero ang masakit na pwedeng maramdaman ng isang nagmamahal na halos ibuhos niya ang lahat para sa iyo, maramdaman mo lang na mahal mo siya, pero hindi mo nagawang mahalin siya tulad ng pagmamahal niyang ibinigay sa iyo. Huwag niyong sasabihin, in return, hindi ko sinabing mahalin mo ako. Tama, karapatan kung sino man yung nagmamahal sa atin. Hindi ko sinabing mahalin mo ko, kasalanan mo yan na mahalin mo ako. Hindi natin pwedeng ibalik yun sa Diyos. At ang sinasabi nga natin dito, sana nga kung marunong tayong tumanaw ng utang na loob, marunong tayong magpasalamat sa Panginoon na sa kabila na hindi tayo deserving ng kanyang pag-ibig and yet minahal tayo ng atin pong Panginoon. Amen. So ano dapat nating ibalik sa Kanya sa pag-ibig niyang ito? Pero tingnan po ninyo, mga kapatid, kung ano ang ibinalik ng tao. Sila'y walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y walang pag-ibig sa Diyos. Yung inibig ng Diyos, yung minahal ng Diyos, walang naramdamang pag-ibig para sa Diyos. John 5:42, subalit kilala ko kayo, alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos? Dahil hindi kayo marunong umibig. Dahil kung nasa inyo ang pag-ibig ng Diyos, marunong din kayong umibig at magmahal. Amen. So nakita po ninyo ganyan ang tao. Kahit ibigay mo ang lahat, bunga ng iyong pag-ibig, sa huli masasaktan ka dahil yung minahal mo, hindi ka minahal tulad ng inaasahan mo. John 1:11, naparito siya para sa kanya, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanya. John chapter 3 verse 19, naparito siya bilang liwanag pero pinili nila ang dilim kaysa liwanag. Kahit anong gawin mo sa tao, hindi sila masasatisfy sa iyo. Sa huli, lagi silang may sasabihin laban sa iyo. Mga kapatid, hindi deserving sa Panginoon
na hindi siya mahalin at ibigin dahil wala siyang ginawang anumang masama sa kanginuman sa atin. Amen? Karapatan lang ng Diyos na mahalin siya. Karapatan lang ng Diyos na ibigin siya. Dahil wala po siyang ginawang anuman sa atin. Ang tanging alam lang ng Panginoon sa sarili niya, yung mahalin tayo. Minahal ko kayo. Yun lang ang alam ng Diyos. At meron naman nagparamdam sa kanya ng pagmamahal, pero sa huli, ano po ang nangyari? Tingnan niyo po. Ito, nagparamdam ito ng pagmamahal sa Diyos, pero sa huli, tingnan niyo po kung ano nangyari. Ngunit itong pinagdaramdam ko sa inyo, nalalamig ka na. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang isang Diyos, alam niyo kung ano naramdaman ko rito sa damdamin ng Diyos? Parang nagmamakaawa siya sa atin na ibalik natin yung pag-ibig nating naramdaman nung una. Sabi niya, masama loob ko sa iyo. Sana hindi mo na lang ipinaranas sa akin na mahal mo ako. Kaysa sa pinaranas mo sa akin na mahal mo ako, pero sa huli pala, manlalamig kita. Kung merong masarap mahalin at ibigin, walang iba kundi ang Diyos. Dahil titiyakin ko sa iyo, hindi ka masasaktan. Yung minahal mo, hindi ka iiwan. Yung minahal mo, kahit nagkukulang ka, hindi ka susumbatan. Yung inibig mo, walang inisip, kundi ang iyong kapakanan. Kaya kung meron, kaya nakita niyo yung utos ng Diyos, love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Bakit ganun ang sinabi niya? With all? Dahil gusto ng Panginoon na hindi ka masaktan. Ang tao kapag minahal mo, vulnerable kang masaktan. At madalas na sinasabi ko sa inyo, ang pwede lang manakit sa iyo ay yun lang taong minahal mo. Hindi kayo pwedeng saktan ng ibang taong walang kaugnayan sa iyo. Pero sa oras na nag-invest ka dun sa tao at ibinigay mo ang lahat sa iyo para sa kanya, bunga ng pag-ibig at pagmamahal, kapag dumating yung pagkakataon na nagkasira kayo, masasaktan ka. Amen? Bakit? Minahal mo siya. At hindi natin pwedeng alisin sa Diyos na hindi siya masaktan dahil nag-invest siya sa iyo, sa akin. Ininvest niya ang sarili niyang buhay. Bunga ng kanyang pagmamahal. Mag-isip ka. Mag-isip ka kung natatapatan mo yung pag-ibig niyang ito sa iyo at yung pagmamahal na pagbabalik mo sa Kanya. Kaya nga kung sensitive kayo, di ba? Panuurin nyo nga minsan yung Passion of the Christ na kahit masasabi natin na epic lang po yun, pero kapag inimagine mo kung ano yung hirap na dinaanan ng Panginoon, alam nyo, eto dapat ang tamang pagtugunin nyo. Lord, sa lahat ng ginawa mo, ang tangi ko lang pwedeng ibalik sa iyo bilang pasasalamat ko. Hindi ko nasasaktan ang damdamin at puso mo dahil sa mga gagawin kong pagkakamali sa buhay ko. Dapat ganun. Yung iniisip mo rin na hindi mo masaktan ang damdamin ng Diyos. Sa totoo lang, buong buhay ng Panginoon, wala po siyang hindi naramdaman, kundi puro sakit.
Lalo na't hindi niya nakikita na yung mahal niya ay hindi na itatama hanggang ngayon ang kanilang buhay. Nalulungkot siya na kung sakali na ipikit ng anak ko ang kanyang mata, paano kung hindi sa lugar ko siya mapunta at mahiwalay sa sakit? Masakit yon sa puso ng Diyos sapagkat nawala ng saysay yung paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. At the end of the day, yung palang minahal niya sa impyerno rin papunta. So mga kapatid, huwag niyong kakaligtaan kung paano po tayo minahal. Maalala lang po natin, huwag tayong tumulad dun po sa mga taong ito na walang utang na loob. Walang pasasalamat at walang pag-ibig sa Diyos. Huwag nating hayaang mangyari yon sa atin. Amen? Maging attitude natin, lagi tayong tatanaw. Hindi lang sa Diyos, maging sa mga tao na naging bahagi ng buhay mo, na hindi natin pwedeng alisin yung malaking contribution niya, na ikaw ay naging ikaw, hindi lang because of God, but because of those people around you na nagbigay din ng kanilang buhay sa iyo. Amen? Do you believe that na may mga tao na nakapaligid sa inyo na napakalaki ang naging contribution sa buhay nyo, kaya kayo naging kayo who you are today? We will not be who we are today kung wala po yung mga tao na somehow ay willing din na magsakripisyo bunga ng kanilang pagmamahal sa inyo. Yung mga magulang natin. Amen? Malaki ba ang contribution ng magulang natin sa atin? Yes. Sila yung unang nagmahal sa atin din. Unang Diyos, pangalawang magulang natin. O eto, maraming mga anak, maging sa kanilang magulang, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung sa magulang nila na nakasama nila, na talagang mula nung maliit hanggang sa paglaki nila, nakikita nila, hindi nila marunong tanawin ng utang na loob. Anong ina-expect mo na gagawin nila ito sa isang Diyos na hindi nila nakikita? Amen? It's only a reflection. Kaya nga sabi ron, honor your parents. And you will live long. That is the promise. At kung marunong kang tumanaw ng utang na loob sa magulang mo, lalong na mas marunong kang tumanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbigay ng magulang mo para sa iyo. Amen po ba? Hindi naman Parents' Day today. Amen? Pero gusto kong i-recognize, i-acknowledge na merong pong malaking kontribusyon ang mga magulang natin, mga kapatid natin sa buhay natin. At iyon ay ipasalamat natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat. Can we all stand? Tayo po manalangin sa Panginoon. Kung saan man po kayo nakatayo at this point in time, gusto ko po from your own way, let's give Him thanks. Pasalamatan po natin ang Panginoon. At kung meron man tayong pagkukulang sa Kanya na hindi pagtanaw ng utang na loob, let us ask the Lord to forgive us. Nawa mapatawad tayo ng Panginoon kung hindi natin na ibabalik yung nararapat sa Kanya. Just keep in mind, hanggang ngayon nandiyan ka, bunga yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Buhay ka, malakas ka, walang nangyayari sa iyo.
Bunga yan ng pag-ibig at pag-iingat ng Diyos sa iyo. Napakaraming dapat ipasalamat sa Panginoon. Kung marunong tayong magpasalamat. Salamat sa mga magulang. Salamat sa mga anak. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa mga asawa. Salamat sa mga kaibigan na nandyan sila para sa iyo. Salamat sa biyaya na kahit minsan, hindi ka nagkulang. Lord, lahat po kami, Panginoon, we stand in awe to your majesty. Alam namin, Panginoon, na hindi sapat ang salita para, Panginoon, pasalamatan ka. Kulang ang mga ito. Sa dami ng magagandang bagay na ginawa mo sa buhay po namin. Ba't ganun pa man, Panginoon, hayaan mo. In our own way, may express po namin sa iyo yung aming thanksgiving mula sa aming puso. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat maging doon sa bagay na pinahintulutan mo at salamat din doon sa mga bagay na hindi mo pinayagan na mangyari sa aming buhay. Sapagkat alam mo kung anong tama, mabuti at nararapat sa amin. At kung meron man kami ngayong pinagdadaanan, Panginoon, salamat pa rin na nandyan kayo na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa at katatagan. At naniniwala kami na lahat ng ito ay ma-overcome namin. Sapagkat kayo nagbibigay sa amin ng tagumpay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Thank you, Lord, sa mensahe mo na ipinabot sa amin ngayon. At ite-treasure po namin ito, O Diyos. Na Lord, hindi namin, Panginoong, gagayahin si Judas. Hindi namin gagayahin yung Siyam na mayroon pong ketong. At hindi po namin, Panginoon, gagayahin ang mga tao na sa kabila ng pagmamahal at pag-ibig mo, hindi po nila nagawang ibigin ka. Bagkus patuloy, Panginoon, O God, na ginagawa nila yung bagay na kanilang gusto at hindi yung kalooban po ninyo. Kaya, Lord, salamat sa mga anak mo. I'm so grateful, Panginoon, O God, sa mga anak mo na naririto, na kaya po nila ginagawa ito dahil naroon ang pag-ibig nila sa iyo, naroon ang pasasalamat nila sa iyo, nandun po, Panginoon, yung pagtanaw nila ng utang na loob sa lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay po nila. Huwag mo itong alisin, Panginoon, sa puso ng mga anak mong ito. Kaya salamat po, Panginoon, lalabas kami sa tahanan mo ito na dala ang pangako mo, dala ang kagalakan na inilagay mo sa aming puso at paalala na hindi po namin gagawin yung anumang bagay na pwede pang makasakit sa damdamin po ninyo. Salamat, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit. Grant us wisdom. And Lord, may your peace, Panginoon, reign in our hearts, Panginoon, O God, as we depart from this place. Salamat, Panginoon. Sumainyo ang kasaganaan at pagpapala at pag-iingat ng Panginoon. Maranasan ninyo ang kanyang kapangyarihan at kapayapaan sa buong linggong ito, sa buong buwan na kasama natin ang ating Diyos. Sa iyo papurit, parangal at pagluwalhati. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. I love you with the love of the Lord. See you next week.